Sa huling argumento, bago magbaba ng hatol bukas, nanindigan ng prosekusyon. Dapat daw idineklara o isinama ni Chief Justice Corona sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Network ang kanyang mga dollar account. Palusot lang daw ng punong maestrado ang hindi niya pagdedeklara ng kanyang mga dollar deposit. Nanindigan din ng depensa. Hindi raw sapat na batayan ang mga yan para patalsikin sa pwesto ang punong maestrado. Wala pa rin sa Senado nakatutok. Live din po ito. Si Ruth Cabal. Ruth? Mike, sa sinagawang ang oral arguments dito sa pagtatapos sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, isa sa tinutukan ng prosekusyon at sinagot din naman ng depensa yung issue na naging sentro at matagal na binusisi ng impeachment court. Yan ay kung naging makatotohanan at wasto nga ba ang pagpa-file ni Corona ng kanyang SALN, a Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Our system. We do not rejoice. Si Lead Prosecution Counsel Representative Neil Tupas Jr. at si Defense Counsel Attorney Eduardo de Los Angeles ang nagharap sa unang round ng oral arguments. Sabi ni Tupas ang ilang mga ari-arian, ang 80 million peso bank account at 2.4 million dollars account na mismong inamin ni Corona, wala raw sa SALN ni Corona. Ang rason noon ni Corona ang confidentiality ng foreign deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposits Act o FCDA. While the Chief Justice admits his non-declaration of all his cash assets in his SALN, he stubbornly insists that his failure to do so is justified. According to the Chief Justice, he did not declare his dollar deposits because he believed that it is covered by the absolute confidentiality of foreign currency accounts under the Foreign Currency Deposits Act. This interpretation of the law is very disturbing. The SALN requirement is addressed to government officials. It requires them to declare all their assets and net worth and makes no distinction between peso and foreign currency. On the other hand, the law on secrecy of foreign currency deposits applies to banking institutions, and its prohibition is addressed to the banks, not to the depositors. Ang punto ng prosekusyon, kung ganito ang siste, madaling maitatago ng mga opisyal ng gobyerno ang anumang yaman sa mga dollar at iba pang foreign currency deposits. Pero nanindigan ng depensa, hindi umabuso ang Chief Justice at sa ilalim daw ng batas, may absolute confidentiality ang foreign currency deposits. While there may exist a danger that corrupt officials may escape discovery, let us not mistake the Chief Justice's use of this interpretation for the possibility of its abuse. In this case, there is no showing that the non-inclusion of certain bank accounts was tainted with any malice. There is no liability for an erroneous interpretation of the law when made in good faith. Nasa pag-iingat lang din daw ni Corona ang bahagi ng laman ng mga peso account na nasa pangalan niya. At kung di man tama at di makatotohanan ng pagdedeklara ni Corona ng mga ari-arian at bank accounts sa SALN, may tuturing ba itong isang impeachable offense? Yes, because it is both betrayal of public trust and a culpable violation of the Constitution. It is lying. It is dishonesty. It is deception of the highest order. Betrayal of public trust is a catch-all phrase, which includes all acts which are not punishable by statutes as penal offenses, but nonetheless render the officer unfit to continue in office. Even if we assume that the Chief Justice should have disclosed his foreign currency deposits in his SALN, it is submitted that this non-disclosure in the SALN will not amount to an impeachable offense, that the impeachment and conviction of these high government officials should be based on nothing less than high crimes. For certainly, the high government official should not be impeached and removed from office for a minor breach of the law. In this case, Chief Justice Corona is not charged with treason, bribery, graft and corruption, or even ill-gotten wealth.
Sa huli sabi ng prosekusyon, di na raw dapat pang manatili si Corona bilang Chief Justice. Pero para sa depensa, sa pagharap raw ni Corona sa impeachment court, lalo lang niyang napatunayan ang kanyang kredibilidad para manatiling punong mahistrado. It is now up to the honorable members of the Senate, the senator judges, to take the final step to restore the greatness that we have lost. The people are hopeful. Let us end this right. Let us decide in favor of truth and greatness. Let us be done with Chief Justice Renato Corona. Indeed, the innocence of the Chief Justice arises not only from the abject lack of evidence against him, but from his conduct, wholly consistent with a clear conscience. Truly, Your Honors, you are called upon to judge a man who has proven why he is the Chief Justice. Your Honors, the other defense counsels and I respectfully request that you render a verdict of acquittal. Mike, bago pa man magsimula itong oral arguments, puna na ni Presiding Officer Enrile yung naging pahayag daw sa media nitong depensa na posible raw nilang iapela o questionin itong magiging desisyon ng impeachment court. Hindi naman tinanggi ni Defense Counsel Serafin Cuevas na may ganyan silang pahayag, kaya pinaalalahanan sila ni Enrile na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa impeachment cases. Mike? Ruth, ewan ko kung may kinalaman ito sa impeachment. Bakit parang may naririnig yata ako nagpapaputok ng fireworks dyan sa may area ng Senado, Ruth? Mike, wala namang kinalaman yan dito sa kaso at dito sa Senado. No? Tingnan natin yan yung medyo nasa may malapit lang na mall. At saka kanina rin naman kasi medyo wala rin masyadong komosyon at wala naman tayong masyadong nakitang mga nagprotesta dito sa malapit sa building ng Senate. Okay, Mike. huling tanong na lang, Ruth, para sa gabi ito. Pagkatapos ng pagdinig kanina, tapos ngayon, bisperas na, nung paglalabas ng hatol bukas, ano ang parang atmosphere at ano ang parang mood ika nga ng mga abogado ng prosekusyon at mga abogado ng depensa? Para bang mas relax na sila ngayon o mas lalo pang tensyonado dahil hindi nila alam kung ano magiging hatol bukas? Ruth? Actually, kahit papaano kanina, Mike, medyo napansin natin, especially doon sa side ng prosecution na in a way, parang yung mga mukha nila medyo relieved at medyo may konting ngiti naman tayo na napansin sa kanila kanina. That's on the part of the prosecution. At kanina rin, bago pa nga magsimula itong oral arguments, nakita natin na medyo casual din na nakapag-usap yung mga lawyers nitong parehong panig nga ng depensa at prosecution na parang medyo maganda na yung kanilang pakikitungo sa isa't isa kanina at medyo talagang naggigitian at medyo may konting tawanan sila kanina sa pag-uusap nila bago magsimula yung oral arguments, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal. Uukit ng kasaysayan ang pagbababa ng hatol ng 23 senador judges sa kaso ni Supreme Court Justice Renato Corona. Paano nga ba ang magiging proseso sa magiging botohan na ating inaasahan bukas? Yan ang tinutukan ni Jam Sisante. January 16, 2012 nang buksan ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pero mula sa 8 articles of impeachment, 3 na lang ang tinalakay ng prosekusyon para mapabilis ng paglilitis at dahil tiwala daw sila sa lakas ng 3 natitirang alegasyon. Ang Article 2, ang hindi pagsasapubliko ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at hindi umano pagdedeklara dito ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang Article 3, ang pabago-bago manong desisyon sa mga kasong dapat ay pinalna. At Article 7, ang pagbibigay ng temporary restraining order sa Department of Justice upang hayaang makaalis si dating Pangulong Arroyo at asawa nito nang matakasan umano nila ang kanilang mga kaso. Matapos ang mahigit 5 buwang presentasyon ng ebidensya at pagtatalo sa mga argumento, bukas sinaasahang malalaman na ang hatol ng 23 senator judge. 16 na botong guilty o 2/3 ng 23 senador ang kailangan para makonvict si Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senate Majority Leader Tito Soto, isa-isang pagbobotohan ang 3 articles of impeachment at may posibilidad na hindi natapusin ang botohan sa 3 articles kung sa una pa lang makita ng guilty si Corona. If in Article 2 there is an acquittal, we proceed to Article 3. If there is an acquittal, we proceed to Article 7. If in Article 2 there is a conviction, we will no longer proceed to Article 3.
Isa-isang tatawagin ng mga senador alphabetically. Una si Senador Angara pero huling boboto sa Senate President Enrile bilang presiding officer, alinsunod sa rules at tradisyon. May 2 minuto ang bawat senador para ipaliwanag ang kanilang boto kung kanilang nanaisin. I think it's always good to put your explanation on a historic vote like this because you don't do this every day. This is a rare, perhaps once every century or once in decades. So this is a momentous occasion. Sabi ni Soto, hindi rin daw kailangan present ang nasasakdal na si Corona sa pagbaba ng hatol ng impeachment court. Ayon sa impeachment rules, hindi natatanggap ang impeachment court ng motion for reconsideration mula sa anumang panig oras na nakapagbaba na ang korte ng hatol nito. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, may iba naman tayo ng balita. Isang linggo na lang, pasok ka na. Yan, napaka-importanting balita. Sa mga estudyante, bukod sa mga gamit pang eskwela, huwag din daw kalimutan magdala ng panangga sa ulan. May namataang kasing namumuong sama ng panahon ng low pressure area ang Pag-asa na posibleng maging kauna-unahang bagyo natin ngayong taong ito. Nakatutok si Ian Cruz. Inulan ang ilang lungsod sa Metro Manila kanina, partikular ang Quezon City, Maynila at Makati. Kaya naman nakaranas ng pagbaha ang ilang kalye rito. Noong mga nakaraang linggo pa nakararanas ng pag-ulan ang Kamaynilaan. Paliwanag ng Pag-asa dahil daw ito sa seasonal thunderstorm o transition mula sa panahon ng tag-init sa tag-ulan. Kaya asahan din daw na magiging maulan ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Mas maganda kung maging handa na rin, magdala na lang din po ng mga payong. Bagaman nakararanas na raw ng pag-ulan, hindi pa raw maituturing na rainy season. Bago ganap na may deklarang tag-ulan na, kailangan sa loob ng 5 araw makapagtala ng 25 mm na ulan ang 5 sa 8 weather station ng Pag-asa sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Samantala, isang low pressure area ang namataan sa silangan ng Catanduanes. Wala naman daw kinalaman ito sa nararanasang pag-ulan sa Metro Manila. Ang mas binabantayan ngayon ng Pag-asa, ang LPA na malapit sa Guam. Inaasahang papasok ito sa bansa sa Huwebes at maaring maging ganap na bagyo na tatawaging Ambo, ang posibleng unang bagyo ng 2012. Kung sakaling mag-iba yung lakas ito, hahatakin nito ang southwest monsoon o habagat. Pinapakita po ng models is pwede po siya mag-intensify na maging bagyo. So kapag nagkaroon po tayo ng bagyo at tatawagin natin siyang Ambo, pwede po siyang mag-trigger ng onset dito po sa atin. Kaya naman ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police handa na sa balik eskwela at rainy season. Masamang panahon at mayroong mga flooding dyan o kaya ano man makapag-respond kagad kami. Nationwide ito? Yes, nationwide. Based on experience naman, ang bansa natin ay prone sa flash floods, pagbaha at iba pang mga disasters So, on that note, ang PNP naman lagi namang may mga units kami na inilalaan talaga para sa mga ganyang pagkakataon. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.